Okay, good evening po. Uy, ano lang tayo ngayon na? Konti lang tayo ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang po kayo ngayon. Yan, nakikita niyo ba yung screen? Okay, wait lang po ha. Okay, kita naman po yung screen, no? Good evening po sa lahat. Sino ba po ang mga nandito? Sir Ernie, Sir Hero, Sir Ernesto, Sir Jet, Sir Francis, at saka si Ma'am Joanne. Ayun. So, good evening po sa lahat at may assignment tayo, no? So, ito po yung assignment natin. So far, parang tatlo lang po yung nag-send. Yung isa, si Sir Ernesto, nag-ano siya, nag-send siya sa group chat. Sir Christian J. Ayun. Okay, wait lang po ha. Ang daming mga mamaya papapasok. Ayun. So, tingnan niyo po yung ano nyo, yung mga sagot nyo sa paper nyo, papel, yung mga sinasagutan nyo. Hindi ako nag-correct kasi. So, tingnan nyo kung sagot to. Or I mean, tama ba yung sagot nyo? Number 1, 73 kilogram. So, for Sino, di ba yung pattern? Sino counting units, yung pattern is noun, plus the Sino number, plus the counting units. So, dahil wala naman tayong noun dyan, so okay lang, walang noun. Diretso tayo sa Sino number, tsaka sa counting units. So, anong counting units ng kilogram? Kilogram. So, 73. Sino numbers ng 73 is chill ship, 70. Tapos sum is 3. Chill ship sum, kilogram. Tapos 143, 100 is Beck. 40 is sa ship. Tapos 3 is sum. Kaya Beck sa ship sum. Tapos ang counting unit po ng miles is mile. And 3,333 Samchon. Tingnan niyo po yung spelling niyo sa chon ha. Kasi minsan dyan tayo nagkakamali. Yung mga spelling talaga. So, Samchon, Sambek, Samship, Sam, Sentimito. So, yung counting units po ng centimeter is sentimito. And year of 2023, pag, pag year, yung counting units ng year is nyon. So, Ichon, 2023 is ship sum. I-ship sum. Ichon, i-ship sum nyon. Okay. Question po sa Sino numbers and Sino counting units. 질문 있어요. 없습니다. Okay, proceed. So, dito tayo sa pure numbers. So, tapos na tayo sa Sino numbers, pure numbers tayo. So, kailan natin gagamitin si pure numbers? This is used for
counting objects, age, at saka time. So, sa sino numbers, may time din. Sa pure numbers, may time din. So, mamaya aalamin natin kung paano tayo magbabasa ng oras at kung paano din natin basahin yung date, yung petsa. At pure numbers is also used for age. Yung sabi ko sa inyo, memorize nyo lang po si 0 hanggang 10. So, ang 0, same pa rin po yan. Kung or yung. 1 is Hana. Okay. 2 is Tul. 3 is Set. 4 Net. 5 Dasot. 6 Gyosot. 7 Ilgop. 8 Yodol. Ahop is 9. And 10 is Yol. Okay, magkaiba po sa sign na numbers. Okay. So, pag 11 to 19, so 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pag ganyan po, same pa rin po. So, si 11 is 10 at saka 1. Yung technique po ha, magbasa po ng 11 to 19. So, mauna si 10. Ano ba yung pure number ng 10? Yol. Tapos, si 1, Hana. So, 11 in pure number is Yol Hana. Okay. Pag naman po 12, so si 10 at saka si 2. So, Yol Dul. 13, Yol Set. 14, Yol Net. 15, Yol Tasot. 16, Yol Yosot. 17, Yol Ilgup. 18, Yol Yodol. 19, Yol Ahop. Paano naman po pag 20? O sabi ko sa inyo po, memorize din po kasi iba po si pure numbers sa sino numbers. So pag 20 po, small. Small. So, pag 21 to 99, okay? Pag 21. 21 is 20 at saka 1. So, ang pure number ng 20 is small. Tapos, si 1 is Hana. So, 21, small Hana. 22, small Dul. 23, small Set. 24, small Net. 25, small Dasot. 26, small Yosot. 27, small Ilkup. 28, sumol yodol. 29, sumol ahok. Pag naman po 30, iba na rin po. 30, sorun. So, ibig sabihin po, memorize talaga sa pure number. Iba kasi, sa sign na numbers, di ba, pag 20, ano nga yun, 2 at saka 10, di ba? So, dito, pure numbers, meron talaga siyang pangalan. Meron talagang pangalan ng number. So, 20 is small. 30 soren, 40 mahen, 50 swin. Kanina, swin. And 60 yosun, yosun. 17 ilhun. 8, 17, 70, sorry. 60 pala, yosun. Ano ba nasa isip ko ngayon? 60 yosun, 70 ilhun. 80 yodun. 90 is ahon. Take note, hanggang dito lang po si pure number. 90. Kasi pag 100 na, back na po yan. Sa sino numbers na. 'Di ba? Kasi si sino numbers is ginagamit pang malakihan na mga numbers. Kaya nandun, kaya binabasa natin yung money, sino numbers ang ginagamit natin. So si pure numbers hanggang 90 lang po. Okay, so yung technique pa rin is same. Same pa rin po yung technique. Pag 11 to 19, 10 at saka 1. Pag 21 to 99, mauna si 20. Pag 21, mauna si 20 at saka si 1. Okay, halimbawa, pag ano naman po, ito po, 75. So, 70 at saka 5. Okay? So, ano ba yung 70? Ilhun or iron. So, magiging iron tasot. Yan. Pag naman po 46, 40 at saka 6. Yes po, sir. Nagsasalita ka ba, sir? Wait lang po ha. Naka-connect ba yung ano ko? Kasi baka nagsasalita kayo, hindi ko marinig. Baka na-connect ng Bluetooth speaker ko.
Wala naman. Yan. Pag 46, 40 at saka 6, so ano yung 40? 40 is mahon. Tapos 6 is yosot. So mahon, yosot. Yan lang po yung pure numbers natin. So, limbawa, example tayo po na how old are you? Ano ba yun sa Tagalog? Sorry. Ilang taon? Ilang taon ka na? So, example, 30. 30 ka na. Soren, tapos lagyan natin yan ng sal. Sal kasi is counting unit for age. So, soren sal imnida. So, may sal talaga. So, halimbawa, pag edad nyo 22. So, 20 at saka 2. Ano ba yung 20? Small, tapos 2 is dul. Yan. So, meron naman pong note dyan. Mamaya, sasabihin ko. This time, punta tayo sa pure or native counting units. Wala naman pong tanong, no, sa numbers, pure numbers. Okay, wala. So, dito tayo sa counting units. Same pa rin po ng pattern, noun, tapos pure number, tapos counting units. So, ito po yung mga kailangan ding i-memorize as their counting units. So kapag po staff or anything, pag hindi po kabilang sa lahat ng ito, ang gagawin is or ang isusulat lang na counting yun is ke. Okay? Kagaya ng noodles, wala namang ano dito eh. Walang counting units ng noodles. So, ke yung gagamitin. Books, halimbawa, 5 books, mga ganon. So, 5 tapos kun, counting units. One. Pag battle po, byong. Byong po ha, byong. Person, specific po tayo na syndicate or nationalities. Okay? Nationalities, saram. Pag person po na for family members or single or family members, myong. Okay? So, kaya nga nung sinabi ko kanina sa inyo, di ba, for nationality, gagamitin natin si saram. Kasi parang sinasabi mo na citizen ka sa isang lugar. So, halimbawa, Philippines. So, paano mo sasabihin na I am a Filipino? So, pwede mo sabihin na Philippine Saram Imnida. Kasi it talks about nationality. Pag naman po family member, especially, especially po pag nagka-count tayo ng family member, so myong. Halimbawa, ilan kayo sa family? Pagpalagay natin, 5 kayo sa family. So, 5. Ano ba yung pure number ng 5? Ng 5? Dasot. So, pwede mo sabihin, dasot myong imnida. Okay, 가족은 5명입니다. So, 가족 is family. Then, nilagyan natin sila ng topic particle na un. So, 가족은 5 is 5, 명입니다. Ibig sabihin, may or myong isumnida. Pwede po yan. May 5 tao sa family namin. Okay, next. Cups or glasses. Halimbawa, mag-order 1 cup of tea, 1 glass of water. Chan. Chan po, chan. Pag pieces of paper, chang. Chang. Sticks or mga pointed things po, charu. Charu. Okay, ito na po. Years old is sal. Yan, sal. Pag times, yung times dito po ibig sabihin like 2 times, 3 times, pangatlong beses, panglimang beses. Ito po yung spelling niya na bun or bun. Tasot yun. I'm sorry. Tasot pun. 5 times. Ganun po. Couple, example po ng couple, yung pair of shoes. Ay, hindi pala. Hindi to pala yung pairs. Couple po, like couple. No? Isang couple. Pares. Magkapares. So, kang. Gagamitin. Kang. Trees is kuro. Kuro. Boxes po ay sangja. Bundles of flowers. Songi. Paper bag. Pongji.
Pairs. Ito po ay shoes. Ano pa? Slippers. Socks. Yan. Ano pa yung mga pairs? Is kyole. Kyole. K po yan ha. Kyole. K na may hangin. H. Kyole. Kinds or variety. Like example po, fruits. 'Di ba? May iba't iba namang variety of fruits, vegetables. So, kaji ang gagamitin. Kaji. Pag tungkol sa animals, mari. Halimbawa, five, ah, five dogs. So, ano ba yung dog sa Korean? Kangaji. Tapos, five is dasot. Tas mari. Kasi, kangaji is noun. Noun, yung pattern. Noun plus native number or pure. Tapos, counting units. So, kangaji, dasot, mari. Ibig sabihin, limang aso. Appliances po, when it talks about electronic devices, kasali na po dito si cellphone, yung car, yun po, mga may electronic devices. Te po yung gagamitin. Te. Kapag building po, small building specific, like house, bahay, che. Che po. Pag naman po sa clothes, damit, yung counting unit natin is full. Pag time po na specific hour, sigan. O'clock is she. So, ibig sabihin, pag sinasabi nating o'clock, di ba po, 1 o'clock, 2 o'clock. So, yan po. O'clock, she. Side dish is chopchi. And building po ng mga malalaki like tower, building tower or apartment, condo, yan po, is tong. Okay. So, memorize din po to ha. Counting units po sa pure numbers. Aside sa counting units po sa sino numbers. Okay. So, dito meron tayong note. Pag dito sa native counting units, kapag po maglalagay tayo ng counting units, may note po. So, ito po yung note, rules of pure numbers. Ito po yung rules. Kapag po daw si 1, 2, 3, 4 at saka 20. Kapag ito po, 1, 2, 3, 4, 5. Pag itong lima pong na number, followed po sila ni counting unit, matatanggalan ng isang or last character. Final characters nila. Kapag po followed ni counting unit. Okay? Halimbawa, ito po, 1 years old. Okay? So, 1 years old. So, ang years old is Sal. Sal, di ba po? So, hindi mo yan sasabihin na Hana Sal Imnida, kundi magiging Han Sal Imnida. So, mawawala po yung last or final character. Pag naman po 2 years old, hindi po Tulsal, kundi magiging Tusal. Si Set din magiging Sesal. Kapag po may counting units ha, matatanggalan lang po sila kapag followed sila ni counting units. Pag net, magiging nesal. Pag small, magiging sumo. 20 years old, sumo sal imnida. Okay, yan. Rules din po yan sa pure native na kapag si Hana, Dul, Set, Net at saka Sumol ay followed ni counting unit, tatanggalan po natin sila ng last character. So, si Hana, Han. Si Dul, Tu. Set, Se. Net, Ne. Sumul, Sumo. Okay. Let's try po an activity, guys. Okay, tingnan natin. Okay, ilang books ang nandito? Ay, na-screenshot nyo po ba? Screenshot nyo muna yung ano. Screenshot nyo muna yung sign number, counting units. At saka yung rules. Kasi may activity tayo mamaya. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ito din po yung rules. Okay. Let's try an example.
Example muna. Okay, sino pong makakasagot? 1, 2, 3, 4, 5. 5 books. Eh, mag-unmute lang kaagad. Okay, ano nga yung 5? Native number ng 5? Tasot. Ba? So, tasot. Ano yung counting unit ng books? Sige, ma'am. Sige. Ano po? Ayun, ayan, may narinig ako kanina. Dasot, kwon. Okay, dasot, kwon. Ito po, wala to, dito kasali ha. Bottles, bottles. Baka gusto nyo to, blue martini. Sa mga umiinom dyan. Okay. Ilang bottles? Tatlo. Ano yung counting units ng tatlo? Tapos, ano yung pure number ng tatlo? Ay, ano pure number ng tatlo at saka anong counting units ng bottle? Sebyong. Ayun, tama. Sebyong. Bakit nga sebyong? Kasi tanggalin yung dulo. Siya na nga yung counting units. Yes. Tama. Tanggal po si Shiyot sa baba. So, matatanggal siya dahil followed siya ng isang counting units. Okay, another. Yan. Okay. Mag-unmute lang po yung may alam na sagot. Pag boxes. Tignan niyo po yung screenshot niyo po. Nesangja. Yon, tama. Nesangja. Tama po. Ito naman, cups. Eh, tama po. Tasot, chan. Kasi cups, chan. Okay. Pag ito naman, ay ko. Okay. Family. Miyong po, ma'am. Ano ulit, sir? Miyong. Miyong. Okay, myong ang gamit. Tama po. So, ilan sila lahat? Yosot Yosot. niyo. Yan. Magiging yosot, myong. Tama. Ito na, yung yung last. Mga buildings. Ilang buildings na nandito? Setong. Yung last na unit. Ay, ano, counting unit. Oo. Pag Parang building na isip mga pa ako. malalaki is setong. Hey, bigyan ko po kayo ng 15 minutes. May activity tayo. Sulat niyo po. So, ang gagawin lang is alamin yung pure or native number tsaka yung counting units. Good thing may noun na po tayo dito. So, ang kut is flour. Pyo, ticket. Ramyon is noodles. Ito is chadong cha. Yun nakikita. Chadong cha. Cars. At saka sunmul is gifts. Okay. So, ang gagawin is, lagyan muna nyo ng noun, kot, plus, ilan ba lahat yan, plus, counting unit. Ayan, 1, 2, 5. Mga 10 to 15 minutes lang po. Send nyo po sa group chat yung sagot nyo po. Okay, go, go, go.
2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, double, yok, double, 6, 7, ay, pasok yung, yung, 2, four, six, seven, double, yun, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 7, 8, 9, 10, 13, 14, scroll, 10, tasot yun, tasot, tasot, sunod, sunod, tasot, ang laya ko, hindi,
Tama. Hindi. Pasok niya. Gila ada nih work 20 ini. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jawab 30 tahun. Tahun na yawa. Mentug gaya soron listi. Soron.
Ibibigay ko ang lahat. Di na rin ang iyong pangarap. Sasamanta ka.
Okay. Sige po, magsa-start tayo. Tingnan niyo po yung sagot niyo kung may tama at saka mali. Tapos i-check niyo po ha. Tapos i-send niyo ulit sa group chat. So, number one, what is flower? Ilan ba yung flower dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ano yung pure number ng 8 or native number ng 8? Is yodol. Tapos, ano pag flowers? Is songi. Counting units. So, magiging pot, yodol, songi. And number two, tickets. Tickets, ilan? 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, 12. Tapos, pio is ticket. So, pio. Tapos, 12 is yoldul. Diba? Yoldul. Kaso si dul, may note tayo. Natanggalin natin yung last character. So, magiging yoldu jang. Counting units for pieces of paper is jang. And si ticket is pieces of paper po yan. Kaya jang yung ginamit natin dito. Next, number 3, si ramyon. Ilan? 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, ramyon, dasot, ke. Bakit ge? Stop or anything po yan yung ge. Counting units. Ginagamit natin yan kapag walang counting units talaga ang isang bagay, isang noun. So, halimbawa, noodles. Wala naman pong counting units for noodles. Kaya ge yung gagamitin natin. Next, number 4, chadongja. Chadongja is car. Ilan? 1, 2, 3, 4, 4. Net. Diba? Kaso tanggalin natin kasi rule yan. So, magiging chadongja, ne. Yung ginamit natin counting unit is te. No? For appliances, specifically with electronic devices. Kaya te. Next is sunmul. Sunmul is gifts, regalo. Ilan ba to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22, 24, 26, 28, 30. So, ano yung lagay natin si sunmul? Tapos, ano yung counting units ng 30? Ano counting units ng 30, guys? Soron. Sorun. Tama. So, magiging sorun, sangja. Sangja yung counting
unit. Check your answers and send po sa group chat natin. Opo. Sir Francis counted as 2. Kasi ano yun eh. Um, pink at saka blue. Magkaiba yan. Okay po. Send niyo po. Oo, naririnig ka namin kanina, Sir Jet. Alright. Send niyo po yung ano niyo ah. Hindi yung picture lang na chinekan niyo. So, si Sir Francis. Okay. Sir Francis, na dapat mauna yung noun muna. Pattern po for writing counting units. So, mauna muna yung noun bago si native number. Tapos, last po si counting units. Okay. Yodul, sungi. Sir Jet, pag ganito, hindi po imnida yung gagamitin natin. Isumnida po. Parang meron ako, ganun siya. Meron akong 5 bulaklak, ganun po. Isumnida yung gagamitin natin. Hindi po siya imnida. I-practice pa rin po, Ma'am Joanne. Pero ano, meron naman po mga ano. Tama naman po, may mga tama pong sagot. Kaso yung pagsulat lang talaga ng Korean characters. Kaya sabi ko sa inyo guys, magsulat talaga. Para masanay din yung kamay nyo sa pagsusulat talaga ng ano, ng Korean characters. Akala nyo talaga, ano lang yan, no? 1, 2, yung number 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang. 12 po yan. Dalawa. Okay, sige po. Pagpatuloy natin, dito na tayo sa time reading. Okay? Ang time reading na po natin, kung paano natin basahin po yung oras. So, bago tayo sa mga examples, wait lang po. Okay, so, paano ba tayo magbasa ng oras in Korean? So, ang pattern po natin dito sa time reading, mauna po si AM or PM. So, alam natin si AM or PM, nabasa natin yan yung vocabs. Tapos, hour, tapos minute and second. Yan po yung pattern sa pagsusulat ng time reading, ha? So, again, AM, PM, CANC, AMC, Ojon. Si PM is Ohu. Tapos, ang R is ang counting units na gagamitin natin si Shi. Pag minutes, Bun. Pag seconds, Cho. So, ang gagamitin natin na Korean number sa R is pure or native. Sa minutes, si Sino number. At saka si second, si Sino din. Again, pattern po, AM, PM, oras, minuto, at saka seconds. Meron tayong note dito for time reading na kapag po exact talaga na 30 minutes, halimbawa 4:30, 1:30, 5:30, mga ganun po, pwede na po isulat si ban. Pan tapos bun. Panbun. Okay, pwede na po isulat. Pag 30. Pwede din naman po na sino number. Like halimbawa, ano ba yung 30 sa sino number? Samship. So, samship bun. Pwede din po yan. Pwede din na ban na lang yung isulat mo. Okay, example. Sunod tayo sa pattern po sa time reading.
So example po, number 1, we have 8:22 p.m. So mauna si PM. Ano ba yung PM? Ohu. Tapos 8 is R. So 8 is, ano ba yung pure number ng 8? Or native number ng 8? Yodel. Tapos lagay natin si she. Yodel, she. Tapos, sino number tayo sa minutes. So, 22 is Ishibi. Di ba po? Ishibi, tapos lagyan natin ng bun. So, 8:22 p.m. is Ohu, Yodol, Shi, Ishibi, bun. So, mauuna si AM or PM. And wag talagang kalimutan na sa oras lang po, pure or native number ang gagamitin natin. Tapos sa minutes at saka sa seconds is sino. Okay, another. 12 a.m. So, paano po si 12 a.m.? So, 12, native. Ano yung 12? Yolhana, di ba po? Kaso lalagyan natin siya ng um, counting units na she. So, tanggalin natin si magiging Yolhan she. Tama. Yoldu pala, sorry. Yoldu kasi si Hana is 1. So, Yoldu she. So, AM is Ujon. John po yan na, John. Ujon, Yoldu she. Ibig sabihin, 12 a.m. Next, we have 9:30 p.m. 9:30 p.m. Pattern tayo. PM ang mauna. PM is Ohu. Tapos 30 is Ban. So, pwede mong lagay dyan is Ohu, Ahopsi, Ban. So, wala na pong bun na ilagay. Wala na pong minutes na ilagay dyan. Ban na kaagad. So, 9:30 p.m. Ohu, Ahopsi, Ban. Or, pwede din sabihin, Ohu, Ahopsi, tapos, ano ba yung sign no numbers ng 30? Samship, Bun. Okay, pwede po yan. Okay, pag meron na pong seconds. So, 9:20 and 49 seconds AM. So, AM is Ojon. PM tayo. Lagay natin na PM kasi PM na nandyan. PM na lang natin to. Uy, nawala lahat. Yan. So, 9:20, 49 PM. PM is Ohu. Tapos, 9 is Ahopsi. 20 is Iship. Tapos, Bun. Tapos, 49 is Sashipku. Tapos, si seconds is Chu. So, 9:20, 49 PM is Ohu, Ahopsi, Ishipun, Sashipku, Chu. Okay. Question po. Lalagay ko na natin yung time particles po. Dun sa, Medyo ano ka, sir? pag ganyan po Choppy. yung structure. Ano, sir? Pag yung structure po ng pagsabi ng time po, di ba kadalasan ota yung ginagamit po. Medyo choppy, sir. Hindi ko naintindihan eh. Sorry. Baka sa mic mo po. Spelling po, Sir Hero. Minutes. Poon. Ganito po. Ulit nga, sir. Okay na po, ma'am. Okay na. Tama pala. Spelling talaga. Sa spelling. Ito talaga, Boon. Kaya pala awkward din sa akin eh. Ay, go. Kamsahamnida, Sir Hero. Si Boon dyan is... Ganyan po.
Ito po yung pattern or spelling po ng Buna. Yun. Meron naman akong tama dito, Bun. Medyo choppy ka. Ano nga ulit yung tanong mo, sir? Francis? Okay na po ako, ma'am. Okay na po. Okay na. Medyo choppy. Parang Oo nga. Bun. Bun yan. Okay. So let's have an activity. Example, ito po. Ito ay titingnan yung oras. 7:15 a.m. Teka lang, talaga yung bun ko dito. Pero hindi naman ako choppy sa inyo. Nagtataka kasi ako kay Sir Francis. Bakit baka choppy ako? Ano ba? Baka ako lang? Naintindihan niyo yung sinabi ni Sir? Oo. Muulan ba sa inyo dyan? Sa amin nung Saturday, lakas talaga ng ulan. Friday nag-start. Baka dahil talaga sa ulan. Sige. 7:15 a.m. So, a.m. is Ojon. Tapos, um, ay, hala, bakit naging 7? 3:35. Sorry. 3:35. So, 3 is Sashi. Tapos, 35 is Samshibo. Tapos, Bun. Uy, bakit pa yung spelling ko ng Bun? Bakit naging 3 sa 7:15 sa akin? Di na ako marunong magbasa ng orasan ah. Okay, so next. Ito po, AM. 9:10. Tama talaga ako dyan. 9:10 yan. So, sinong gustong magbasa ng time ngayon? 9:10 a.m. So, AM is Ojon. Tapos, 9 is Ahopshi. Tapos, Option. 10 is ship. Yes, tama. So, Ojon, Ahopshi, Shibon. Okay, next. PM. 1:20 p.m. So, yan po ay 1:20 p.m. So, PM is Ohu. Ohu, tapos 1 is Hana. Kaso, followed by counting units, tatanggalin natin si A. Magiging Han, tapos lagay natin si Shi. So, Hanshi, tapos yung 25 is Ishibo, tapos Bon. Okay. Let's try an activity this one po. Tingnan niyo po yung practice natin dito. So, ang gagawin lang is alamin natin yung mga sinasabi dito kung tugma ba sa picture.
Tapos lagyan natin ng O kung tugma, correct. X naman pag hindi. Kagaya dito, pogi, example, 6 a.m. So sabi niya, 지금은, kasi si 지금 is now. 지금은 밤입니다. Diba? 밤 is night, gabi. So, hindi naman. O titingnan natin sa picture, 6 a.m. So, hindi gabi. So, X po yan. Number 1, 지금은 아침입니다. So, 아침 is Morning. morning. Yan. Kung titingnan natin yung picture, 7 a.m. Morning ba yan? Correct. Tama po, di ba? So, circle or O. Next, 지금은 오후입니다. 오후입니다. 오후 is afternoon or PM. So, kung titingnan natin dito, 11 a.m. Tama o hindi? Mali po. Mali na. Mali. So, mali po siya. Next, number 3, 지금은 1시입니다. 1시 lang. Alauna daw. Ngayon ay alauna. Hindi naman sinabi kung AM or PM. So, titingnan natin yung orasan. 1 po ba siya? Yung oras, 1시? 1 o'clock? Tama. Yes po. Yes, 1 o'clock yan. And number 10 is 지금은 now 오전 10시입니다. Anong oras po si 오전 10시? 10 a.m. Di ba? 10 a.m. Kasi ojon is a.m. Yol is 10. Tapos she, o'clock. So, 10 o'clock in the morning. And mali po yan. X. Diba? Titignan natin sa orasan. Okay. Let's have po and activity. Sulat po. 4-time reading. Activity tayo. Yan po. 1 to 5. Okay, 10 minutes lang or lesser than 10 minutes? Mm. Okay. Ang gagawin nyo lang talaga is mauuna yung pattern po ha. AM, PM, tapos R, minutes at saka seconds. Sa o'clock or sa hours po is pure or native. Sa minutes at saka sa seconds, sino na po. Okay. Send nyo pa rin sa group chat po ha. Down. Pagod kayo.
Ma'am, nawala po yung slide natin. Ma'am, nawala po. Wait lang po ah. Ano na gumalaw? Ayun. Wala na naman yung ano.
Okay, sige po. Tingnan niyo po yung sagot po sa sinand nyo. So, 5:38 a.m. Pattern pa rin tayo. Ujon, Ojon, tapos tasot si. Kasi hindi naman kasali si 5, di ba, sa rules. So, tasot si. 38 is, ay, hindi, baliktad to. Samship, di ba po? 30. Samship, pal, bon. Samship, palbon. Next, 12. Baliktad po to ha. Na baliktad. Next po is 12:43 p.m. Ohu, 12 is Yoldul. Tapos may counting unit na sabay na shi, kaya Yoldu. Yoldu shi. 43 is Saship, Sambon. 3:30 a.m. Ojon, Seshi, Ban. Wala na po yung bun. Wala na pong bun. Baliktad ko muna tong isa. Okay. So, 3:30 a.m. is Ojon Seshiban or pwede naman po Ojon Seshi Samshipbon. Pwede po yan. Next, 11:21 a.m. AM is Ojon. Tapos, Yolhanshi is 11. Ishibilbun. So, Ishibil is 21. Bun is minutes. And 6:30 p.m., yung sinabi kanina, okay, 6:30 p.m. Ay, nawala. Yan ay Ohu, Yosotsi, 6, Ban, 30. Or, pwede din po, Ohu, Yosotsi, Samshi, Bun. Okay, tingnan natin yung sagot nyo. Tama ba lahat? Check nyo po Proceed tayo sa date reading. Okay, mamaya i-check ko mamaya lahat yan isa-isa. Next, let's go po sa date reading. So, paano ba magbasa ng petsa? Baka alam nyo na. Wait po. So, same pa rin po. Kailangan may pattern. Kagaya po ng time reading na may pattern. So, ang pattern po ng date reading is mauna si year, si month, at saka si day. Okay. So, hindi kagaya sa atin, mauna yung month, date, day, tapos year. So, sa date reading ng Korea po is, Korean language, year, month, at saka day. So, ang gagamitin natin dito for counting units, year is nyon, month is wul, day is il. At lahat po ay sino numbers. Okay. So, sa month po is, yung January is 1, February is 2, hanggang po 12. Okay? Hanggang 12. Pero sign na number yung gagamitin natin. Okay, halimbawa, may note tayo dito or rules na kapag po June, alam naman natin na kapag June is 6 po yan. Ano ba yung sign numbers ng 6? Yuk, di ba? So, may note dito na kapag si June at saka si October ay followed po ng counting units ng month or whole, matatanggal po yung last character pa rin. Okay, ng 6 at saka 10. So, instead na sasabihin mong yogwul, tanggalin natin si kiyok na nasa baba, di ba po? Kasi yuk yan. So, tanggal yan, magiging yuwul na lang po. Sa October din, which is 10, ship, di ba po? Ship, tanggalin natin si biyop sa baba. So, magiging shiwol na lang po siya. Okay? Again, pattern ng date reading, year, month, at saka day. So, example,
July 29, 1347. So, July, ano ba yung number ng July? Anong month? Anong sign of numbers? 7, di ba po? So, 7. Ano ba ang sign of numbers ng 7? Chill. Chill. Yan, tama po. So, ang pattern po natin dito is ganito po siya. Okay. So, mauuna si year. 1347 yon, 7 wool, 29 in. After that, nilagay mo na, dito na tayo ano, translate into sino numbers. So, magiging ganito po siya. So, 1,347 is, 1,347 is Chon Sambek sa Shipchilnyon. Tapos, si 7 is chill, chill wall. Pag sinabi pong chill wall, may counting units na wall, ibig sabihin month po iyan. Okay. Chill wall, tapos 29. Anong sign no number ng 29? I-ship ko, tapos lagay natin si il. So, July 29, 1347 is Chon Sambek sa Shipchilnyon. Chill wall, i-ship ko il. Okay, another example po. November 21, 1993. So, ang pattern natin is ganito po siya. 1993, Nyon, 11, Wool, 21, In. So, sign na numbers na tayo. Ano ba yung 1993? Chonggubek, Chonggubek, Kuship Samnyon. Yan, 1993. Tapos 11 is November. Di ba po? Shibil Wool, Shibil Wool. Tapos, 21 is Ishibil, tapos lagay natin ang in. So, Ishibiril. So, November 21, 1993 is Chonggubek, Kuship Samnyon, Shibil Wool, Ishibiril. Okay, another. Last po na example po. October 7, 2017. October 7, 2017 is, ito po yung pattern natin. 2017 yon. Tapos si October is 10, wool. Tapos 7 in. So take note po si 10 wool, hindi po siya sheep wool, kundi she wool. Okay? So paano yan? 2017 is Ichon Shipchil nyon. Ichon Shipchil nyon. Tapos she wool. Tapos chiril. Okay, question po sa date reading. Okay, wala naman. So, proceed tayo sa activity natin ngayon. Hindi po assignment, activity po natin. Ang gagawin is isulat sa, kahit i-chat na lang po. I-chat sa group chat natin yung date ngayon. At saka i-chat din po yung birthday in Korean. So, ang gagawin is, ano ba yung date ngayon? July 15. Naghahang laptop ko. Hindi ako makasulat. Di. So, July 15, 2024. Tapos yung birthday niya po, isulat din po ha, in digits. Para makita. 5 minutes lang po yan. 5 minutes. Naghahang yung laptop ko.
Okay, tama po yung mga sagot nyo. Tama ba ako, Sir Christian? J. Um, July 15, 2024 is Sichon Iship Sanyon. Tama? Chilwol Shibo-il. Tapos birthday mo po is December 22, 2001. Yes po. Yan, tama ako. Ichon, tama po yung number 1, Sir Jet. Chonggubek, Kusibyok, yon. Tapos, Owl. Hey, Sir Jet, yung yok mo po is UIL na po yan. Sa month lang po ba? Tingnan ko nga ulit yung rules. Sa month lang siya. Okay. Sa month. Tama po. Yogil. Yeah, after nito is time particle tayo. Tapos mag-assignment na ako sa inyo. Okay, Sir Francis, yung space mo po ha. Sinyon is kasabay po kay Ichon, Iship, Sanyon. Tapos Chilwol. Spacing lang po yung mali dito, sir. Yogil po. Ichon, Iship, Sanyon, Chilwol, tapos Yok. Yok po, Yok. Tapos Il. Kasi yung rule po ng ano is 4 months lang po, hindi sa day. Chungbek, Kuship, Shibinyon, 1992. February 16. Naks, kulang na lang. Atras ka sana para 14, February 14, Sir Francis. Eh, number 1 po, ano po, mali po yung number 1 mo, Sir Francis, ha? July 15, 2024. Ichoon, Ishipsan yun. Tapos, Chilwol, Shiboil, 15. Sir Ernesto, okay. Kay Sir Ernesto, yung number 2, wala na pong ilchon. Wala na po. Chon agad. Kasi si 1,000 is chon. Tapos po, yung spelling po ng chon is CH, hindi po J. Chonggubek ka agad po. Wala na pong ilchon kasi si chon is 1,000. Wala ngang ilbek kasi si Beck is 100 na po yan. So, tanggalin nyo lang po si il. Chonggubek, Kuship, 90. 90 ka po ba, Sir Ernesto? Kuship, or 1995? Kung 1995, 1,995 is 1,000 is Chong, 900 is Kubek, so Chong Gubek, tapos 90 is Kuship. Yan, 5 is nyan. June 4, 1995. Ito na po yung tama. Okay, congrats. May assignment ako for date and time reading, pero ano ko lang, send ko sa group chat mamaya. Okay, let's go on with the time particle po, guys. But before that,
let's have po yung days of the week in Korean. Baka may iba na hindi pa alam. So, Monday to Sunday. So, ang Monday po in Korean, Wolyoil. Tuesday, Wayoil. Wednesday, Suyoil. Thursday, Mugyoil. Friday, Kumyoil. Saturday, Toyoil. Sunday, Ilyoil. Yan, memorize din po yan si days of the week po. Okay, let's proceed to the time particle. So may assignment po ako sa inyo sa time particle at saka sa date and time reading po. So ano ba yung time particle? Ang gagamitin natin for time particle is e. Okay? I-attach po natin si e sa noun that talks about time. Kaya nga time particle po siya. So e is used after words that indicate time, to tell about a time when a certain thing takes place. So, is used whether a noun ends in final consonant or vowel. So, kahit po si noun nag-end ng vowel, kahit si noun nag-end ng consonant, ilagay pa rin po natin si e. And this is attached to a time word at which the action is taking place. So, ilalagay natin si e sa noun that talks about time in which may ginagawang action sa isang lugar. So, paano ba natin i-conjugate si time particle na e? Una, we can conjugate the time particle in a specific time. So, halimbawa, pag sasabihin natin at 1 o'clock. So, pwede mo sabihin, hansiye. Okay? So, example, at 1 o'clock, I study. So, di ba, study is 공부하다. Tas present tense, 공부해요. So, pwede mo sasabihin, 1시에 공부해요. 저는 1시에 공부해요. So, ako, at 1 o'clock, mag-aaral. Yan, at 1 o'clock. So, ibig sabihin, kapag nilagay po si e sa mga time, like 1 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock, at po siya. Next, time of the day. Alam naman natin, no? Si a침, morning. So, pag sasabihin mong atsime, in the morning. Okay? Chonyok is evening. Pag sasabihin natin chonyoge, in the evening po ibig sabihin. Pam is night. Pag sasabihin natin pame, at night po siya. Okay, we can also conjugate the time particle e in the day, yung days of the week. So, Monday is wulyuil. Pag sasabihin natin wulyuire on Monday. So, halimbawa, 저는 월요일에 학교 가요. Yan. Or 학교 갈고예요. Diba, 갈고예요 is I will go. 학교 is school. So, ako, on Monday, ay pupunta ng school. Ako, school, on Monday, pupunta. Ganun. Okay. Thursday, 목요일 or 목요일. Pag nilagyan natin ng time particle, magiging 목요일에, magiging on Thursday. Sunday is 일요일. Pag sasabihin natin 일요일에, on Sunday. So, ibig sabihin, pag nilalagay po natin si e sa time, sa noun na tumutukoy ng time, may gagawin tayo sa oras na yan. So, may action na gagawin sa mga oras na yan. Okay, another po, conjugation for e. E can also be put after words like jumal at saka chujong. So, ano yung jumal? Weekend. So, jumare, ibig sabihin on the weekend. Okay? So, jumare sayo. Ano ba yung sayo? Chayo, sorry. Jumares jayo. I will sleep on the weekend. Or chalguyeyo. Chujong, weekdays. Okay, jumal, weekend. Chujong, weekdays. Lagyan natin ng chujong magiging on weekdays.
Kapag naman po sa month, pwede din po. So, January is 1. Yan. So, magiging in January, in February. Halimbawa, I was born in December. So, Jonen. Tapos, yol, sino pala? Shibiwul or shibiwure, tewo nasoyo. Teo nasoyo. I was born. Born kasi yan. Teo nasoyo. So, 저는 12월에 태어났어요. I was born in December. So, in December, in January. Pag nilagay po natin si sa month. So, kapag naman po sa year, pwede din po. So, pwede sabihin natin 2020, nyone. Lagay natin, i-attach natin sa counting units. Nanyon. Si So, pag ganito, in 2020. 1992, nyone in 1992. And pwede din po nating ilagay si time particle, conjugate natin sa season. Okay. To the next mga ilang chapters pa po, malalaman po natin yan yung season. So, spring ng season is boom. Pagsasabihin natin, pume in spring. 여름, 여름에 in summer. Gaul, fall, gaure in fall. Winter is gyoul. So, gyoure, walang Gyoure, ibig sabihin in winter. Ayan. So, ito po yung mga nouns po talking about time. Kaya pwede nating i-attach si time particle na sa kanila na meron na pong, maiiba na po yung ibig sabihin ng mga noun dyan. Pero may note po tayo na remember lang po natin na there are time nouns na hindi natin lalagyan ng Okay? Hindi natin lagyan ng time particle. Such as honor, oje, neil, meil, medyo, medal, menyon, onje, at saka tigum. Hindi natin po, ito po sila ay mga noun po sila that talks about time, right? Pero hindi po natin nilagay si time particle sa kanila. Sila lang po yung exceptions po. Okay, sila lang po yung exceptions or exemptions. Okay, na halimbawa, Yowun goes on Friday. Si Yowun po dito is tao. Pangalan niya, Yowun. So, kung titingnan natin, Yowun goes on Friday. Saan po natin nilalagay si time particle? Sa Friday. Kasi time, noun po siya that talks about time. So, magiging Yowonen. Tapos, Friday is kumyoil. Kumyoil. So, lagay natin si So, goes on Friday. Kayo. So, Yowon goes on Friday, magiging Yowonen, un topic particle, kumyoire kayo. Okay, another example, Juhon will return in October. So, magiging Juhoni, ano nga si i at saka si ga? Subject particle. Tapos, Shiwol is October. Lagyan natin ng time particle. Shiwure, tura umnida. Tura umnida. So, will return. Will come back. Parang ganon. Will come back. Okay, focus muna tayo sa time particle po. Okay, another example po. I am going to Korea next year. Uy, manifesting tayo nito. I am going to Korea next year. So, saan natin ilalagay si time particle? Sa next year. So, ano yung next year? Nenyon. Tapos, nenyone. Korea is 한국에 갈 거예요. Ayan. Future tense. 갈 거예요. So, magiging wrong spelling yung niyeyo dito. Okay. So, 내년에 한국에 갈 거예요. And another po, I am going to my friend's house on Monday. Sana natin ilagay ulit si time particle na sa Monday. Okay, so magiging, dito tayo focus muna sa time particle. So magiging, Monday is
will you lagyan natin ng time particle. Kasi may gagawin sa Monday, di ba? will you ire, friend is 친구, house is 집에, 갈고예요. So, I am going to my friend's house on Monday, future tense. So, 월요일에 친구 집에 갈 거예요. Question. Wala po. Okay. Another example po. Practice tayo. So, I am at school in the morning. Yes po. Grade po. Ano po? Ma'am, yung example mo sa number 4, ma'am. Yung chingo, hindi na kailangan na Ano po? Si Chibe. sorry, Okay. sorry. Si po dito, kasi po, si is a time particle and pwede din po siya place particle. Sa Yeah. sentence po, ma'am, yung sa chingo, hindi na kailangan ng particle. Yes, hindi. Kasi friend's house yan. So, kapag nilagyan natin siya ng particle, ano particle lagay tayo? Halimbawa, N. So, si Chingu na po yung focus natin, topic. Hindi na po si siya, I. So, pwede natin lagyan si Chono. Di ba? Sabi sa sa, ah, ano tawag doon? Korean sentence structure, pwede pong wala ng subject. So, pwede pong wala ng Chonen or pwede pong lagyan. Kasi, friend's house po is place po yan. Tumutukoy po siya sa bahay ng kaibigan. So, place siya. So, hindi natin lagyan ng particle dito. Chingo, chip. So, friend's house yan. Nilagyan lang natin ng which is place particle din po yan. So, ibig sabihin, hindi lang po time particle si place particle din. So, kapag nilagyan natin to ng particle, maiiba na po yung ibig sabihin. Yun. Hindi na po siya friend's house. Parang ano na sila, independent na po. Na may friend, tas may bahay pa. Ganon po siya. Pero dito sa sentence is friend's house, kaya chingo chibe. So, ibig sabihin, place ni friend sa lugar ng kaibigan mo. Ay pupunta ka. Ganon. Okay na po, sir? Yes, pwede din po, Sir Jet. Chingoy. Kasi si ay progressive particle. Yan. Mhm. Parang sa akin lang, kanon. Pag sinasabi mo nga din na my father, di ba? Or my mother, uh, umae, yan, Yung chinat ni sir na Pwede din po yan. Okay, focus na muna tayo sa time particle. Yan. Pero hindi naman, kung lalagyan kasi natin to na chingo my friend. Hmm. Pwede din, my friend's house. Chingu chibe. Okay. Okay na po, sir. Medyo mahina boses mo, sir. Okay, another tayo. Dito tayo. Try natin. Practice. I am at school. So, si at dyan, si Si school is Hakyo. Nabasa niyo na to, di ba? I am at school in the morning. So, si at is pa rin po yan. So, Hakyo Tapos, in the morning. Saan natin ilagay si time particle? Dito po sa morning. So, nangalit si morning at sim. So, at sim. So, magiging chonen. O hindi ko nilalagay si chonen na. Magiging at sime. Tapos, hakyu isoyo. Isoyo tayo dito. Kasi si isoyo comes from the dictionary form na verb na itda. Which means to have or exist. To exist. So, ano ba yung to exist? Parang andyan ka, di ba? Exist. Or to have. Meron.
Halimbawa, meron akong bag. 가방이 있어요. Yan. Pwede din to exist. So, andun ka. Nag-i-exist ka sa school. So, in the morning, 아침에 학교에 있어요. Another po, I eat the breakfast at 9 o'clock. So, sa 9 o'clock tayo maglalagay ng time particle. So, 저는, ano ba yung 9 o'clock? 9시, di ba po? So, 저는 9시에, ay, hindi ko nalagay ng particle, object particle. 아침을 먹어요. Kasi pag 아침을, breakfast po yan. So, 9시에 아침을 먹어요. Okay. Question po sa time particle po muna. So, tapos na tayo sa Korean numbers. Ibig sabihin po sa mga grammar na tayo. So, magbabasa tayo ng vocabs, tapos grammar na tayo. Okay, wala pong question. So, meron po akong assignment dito for time particle and date and time reading. Okay? So, ang gagawin lang, let's follow this example. So, alam naman natin yung mga vocabs. Backread lang tayo kung ano to mga vocabs na nandito. So, halimbawa, sabi niya, onje, undongheyo. Kailan ka daw mag-workout, mag-exercise. So, meron tayong picture dito na ito po ay nag-workout ng morning, di ba? Umaga. So, 아침에 운동해요. So, nilagyan lang po natin ng time particle. So, kagaya dito. So, ano po yan? Evening. So, evening, tas lagyan natin ng e. Ano ba yung Korean or vocabs ng evening? Tapos lagyan natin ng e. Yan. So, ito lang po yung assignment ko sa inyo. Ito din po, assignment ko yan sa inyo. Okay, wala na bang tanong? Tapos na po tayo sa Korean numbers and tapos na din po tayo sa chapter 8. So, on Wednesday po is chapter 9 na tayo on Wednesday. Okay, any questions? Wala na po. Ay, 9:60 na pala. Okay, thank you po sa lahat ng nandito. Pagpatuloy ko po yung chapter 9 on Wednesday. And your assignment din po paki-PM na lang sa akin or send sa group chat. Okay, 안녕히 계세요, 여러분. 감사합니다. Thank you, ma'am. Yes po, thank you.